Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Sinasabi na kumakapit ang isang kaluluwa sa bagay na sobrang importante sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Meron nga bang katotohanan na hindi lamang mga lugar ang pwedeng gawing tahanan ng mga espiritu, kundi maging ang mga gamit din? Paano kung may-ari ka ng isang bagay na pagmamay-ari ng isang taong namayapa na? Magkakaroon pa ba ng katahimikan ang mga gabi mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko rin pong mag-share ng isang kwento ng kababalaghan na nangyari lamang recently. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Irene. 28 years old na ako sa ngayon and working. To be honest, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong experience kasi hindi naman ako nakakaramdam ng mga multo before. Pero naniniwala ako sa existence nila, Papa Dudut. Nakatira ang family ko sa isang simpleng subdivision. Bali 10 years na kami sa bahay na yon at okay naman. Walang multo o kahit na anong elemento sa bahay namin. Sa street namin halos lahat ng mga tao ay magkakaibigan o magkakakilala. Hindi uso sa amin ang marites, kaya walang nag-aaway-away. Kami lahat ng kapitbahay namin ay kasundo namin. Pero kung meron man na kapitbahay namin na favorite ko, si Ate Mira yon, Papa Dudut. Nakatira si Ate Mira sa tabi ng aming bahay. Nasa kaliwa siya ng house namin. Bungalow type ang bahay niya at hindi gaanong kalaki. Kung hindi ako nagkakamali ay 48 years old na si Ate Mira. Mag-isa lamang siyang nakatira sa bahay niya dahil halos lahat ng kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Walang asawa at anak si Ate Mira, pero hindi siya yung typical na old maid na masungit at palaging nagagalit sa mga tao sa paligid niya. Napakabait niya, Papa Dudut. Nung bagong lipat kami sa bahay namin ay siya ang kauna-unahang nag-welcome sa amin. Dinalhan niya kami noon ng ulam at doon na nagsimula ang pagiging malapit namin kay Ate Mira. Masarap siyang magluto, Papa Dudut. Nagtataka nga si Mama kung bakit wala siyang asawa kasi karaniwang hinahanap ng mga lalaki sa isang babae ay yung marunong sa kusina. Hindi rin naman pangit si Ate Mira. To be honest, maganda siya lalo na siguro noong kabataan niya. Kung minsan pa nga ay ini-invite namin si Ate Mira sa bahay para doon na kumain kasi wala siyang kasama. Ang sabi naman ni Ate Mira ay sanay na siya na mag-isa at kontento na raw siya na mga kapitbahay niya ang kanyang palaging kausap. Nang magdalaga ay doon na kami naging super close ni Ate Mira. Mahilig kasi sa make-up si Ate Mira at siya ang nagturo sa akin na mag-makeup. Dapat daw ay matuto ako ng ganon sa batang edad kasi ay kakailanganin ko ng pagkakaroon ng makeup skills kapag malaki na ako. Nag-enjoy ako kapag tinuturuan niya akong mag-makeup, Papa Dudut. Doon kami palagi sa kwarto niya kasi nandun ang pinakamalaking salamin sa bahay niya. Hugis oblong yung salamin ni Ate Mira na nakasabit sa dingding. May frame yon na kahoy na gawa yata sa Nara. May ukit yon ng mga bulaklak at may anghel sa pinakaitaas. Gandang-ganda ako sa salamin na yon ni Ate Mira. Kasi malaki yon at kapag malayo ako mula sa salamin ay kitang-kita ko ang buong katawan ko. Yung salamin kasi namin sa bahay ay pangmukha lamang. Isang beses habang nagme-makeup kami ni Ate Mira ay inosisa ko siya. Tinanong ko siya, Papa Dudut, kung nagkaroon ba siya ng boyfriend dati. Ang sabi ni Ate Mira ay nagkaroon din naman siya ng boyfriend. Pero masyadong masakit daw yung nangyari sa last relationship niya. Ang akala ko ay niloloko siya o kaya ay iniwan ng boyfriend niya.
Pero hindi ganon ang nangyari. Ayon kay Ate Mira ay ikakasal na raw sana sila ng boyfriend niya pero naaksidente ito at namatay. Sobra siyang nasaktan at simula noon ay nawala na siya ng interes sa pag-ibig. Kung hindi rin daw niya mafe-feel yung pagmamahal na nararamdaman niya sa last relationship niya ay hindi na siya magbo-boyfriend. Strong woman ang tingin ko kay Ate Mira Papadudut. Hindi ko alam kung paano siya nasanay na mag-isa sa buhay. Nakakahanga na kahit na wala siyang asawa o partner ay nagiging masaya pa rin siya. May mga times din na nag-i-sleep over ako sa bahay ni Ate Mira. Pinapayagan naman ako ni na mama kasi may tiwala sila kay Ate Mira. Gustong gusto ko talaga ang nag-i-sleep over ako sa bahay niya kasi wala kaming ginagawa kundi ang magkwentuhan habang kumakain ng chips. Madalas na ikwento ni Ate Mira ay ang mga nagiging love life niya before. Pinapayuhan niya rin ako na maging matalino ako sa pagpili ng lalaki. Hindi porket gwapo ay go na raw ako kaagad. Dapat daw ay kilalanin ko muna ng husto ang isang lalaki bago ako magtiwala. Hindi lang pagbi-makeup ang natutunan ko kay Ate Mira kundi mga aral din sa life. Ang dami niyang advices sa akin na hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin at na-apply ko sa buhay ko lalo na kapag meron akong pinagdadaanan. Gaya ng sinabi ko kanina ay talagang favorite ko yung salamin ni Ate Mira sa kwarto niya, Papadudut. Kung pwede nga lang nahingiin ko yon sa kanya ay ginawa ko na. Kaya lang ay alam kong sobrang importante noon sa kanya. Ate, matagal na ba yung salamin mo? Tanong ko kay Ate Mira habang inaayos niya ang buhok ko. Naku sobra, matanda pa nga yan sa akin eh. Sa lola ko pa yan. Nang mawala siya ay kinuha ko kasi dahil nagagandahan ako dyan. Matibay yan. Kita mo naman at hanggang ngayon ay buhay pa rin. Sagot pa ni Ate Mira. Noong nagkaroon ng pandemic ay si Ate Mira ang tumulong sa akin. Nag-positive kasi kaming lahat sa bahay. 2 weeks kaming naka-home quarantine at nagkataon pa na paubos na ang stocks namin tapos ay walang pwedeng lumabas sa amin. Ang ginawa ni Ate Mira ay siyang nag-grocery para sa amin at iniiwanan niya sa labas ng bahay namin. Hindi man lang siya natatakot noon na lumapit sa bahay namin kahit na positive kaming lahat ng pamilya ko sa COVID. Kaya sobrang na-appreciate namin ang time na yon si Ate Mira. Na-feel namin na pamilya na ang turing niya sa amin at hindi lang basta kapitbahay lamang. Napakaswerte namin kasi nagkaroon kami ng kapitbahay na kagaya niya. Nang nagtatrabaho na ako ay medyo nabawasan na ang time ko kay Ate Mira. Bukod sa naging busy na ako sa work ay nagkaroon na rin ako ng mga bagong friends. Pero syempre kapag may time ako ay pinupuntahan ko pa rin si Ate Mira sa bahay niya para makipagkwentuhan. Tuwing Pasko at Bagong Taon ay kasama rin namin siyang mag-celebrate kapag hindi siya umuwi sa mga kapatid niya. Hindi pa rin nagbago ang closeness namin sa paglipas ng panahon. Kahit may iba na akong mga kaibigan ay si Ate Mira pa rin ang pinagkakatiwalaan ko bukod sa family ko. Sa kanya ako tumatakbo kapag meron akong problema o kaya ay kapag heartbroken ako. Maraming beses akong umiiyak sa kanya at siya ang nagpapakalma sa akin. Feeling ko nga ay siya na ang aking second mother. Pero sabi nga ay hindi palaging masaya. Darating ang araw na magkakaroon ng trials. Nalungkot kaming lahat nang ma-diagnose na merong colon cancer si Ate Mira. Umiyak ako noong dinalaw namin siya sa ospital at nakita ko na sobrang payat na niya. Kung makakaiyak ka naman Irene eh. Nasa ospital lang ako pero hindi pa ako mamamatay. Natatawang sabi pa sa akin ni Ate Mira. Alam ko ate, hindi ka pa talaga pwedeng mawala. Dapat ay makita mo pa akong ikasal. Ikaw ang kukunin kong maid of honor. Sabi ko habang umiiyak. Oo naman oh, maabutan ko pa ang wedding day mo. Saka mga magiging anak mo, ang sabi ni Ate Mira. Noon ko lang din nakita ang mga kapatid ni Ate Mira kasi binabantayan nila ito sa ospital. Kapag kinakausap ko si Ate Mira ay palagi kong pinapalakas ang loob niya. Gusto ko talaga na malagpasan niya ang pagsubok na yon sa buhay niya, Papadudut. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal.
Noon ay gumanda ang lagay ni ate. Nakauwi siya sa bahay niya at kasama niya ang isa niyang kapatid na babae na mas matanda sa kanya na si Ate Michelle. Palagi ako nagdarasal sa Diyos na sana'y pagalingin na niya si Ate Mira kasi deserve nito ang mahabang buhay kasi mabait ito. Wala itong pinipirwisyong ibang tao. Akala ko dahil nakalabas na si Ate Mira sa ospital ay okay na ang lahat. Pero bigla na naman siyang dinala sa ospital. Ilang buwan siyang nagstay doon at mas naging matagal ang pananatili niya sa ospital kumpara noong una. Dumating na rin ang time na talagang nanghina na siya at hindi na namin nakakausap ng matagal. Isang gabi ay napanaginipan ko si Ate Mira. Nakaharap siya sa paborito niyang salamin at nagsusuklay. Nilapitan ko raw siya at tinanong kung saan siya pupunta kasi nakasuot siya ng magandang dress. Ang sagot ni ate sa akin ay sa malayo daw. Baka raw matagalan bago ulit kaming magkita. Niyakap ako ni Ate Mira ng mahigpit at sinabi niya na ako na ang bahala sa salamin niya at alagaan ko yon kagaya ng pag-aalaga niya. Papadudot nang magising ako kinaumagahan ay ang panaginip na yon ang talagang naalala ko. Kinabahan ako kasi para sa akin ay hindi maganda ang ibig sabihin ng panaginip na yon. Kaya kinulit ko ng kinulit si mama na samahan ako sa ospital para puntahan si Ate Mira. Wala na akong pakialam noon kahit may pasok ako sa work basta masigurado ko lamang na buhay pa si Ate Mira. Ang sabi ni mama ay sa hapon pa siya pwedeng magpunta sa ospital dahil may mga gagawin pa siya. Kaya nag-decide ako na ako na lamang ang magpunta. Pero bago pa ako makapunta ay dumating na sa bahay namin si Ate Michelle at mas lalo akong kinabahan kasi namumugto ang mga mata niya na halatang galing sa matinding pag-iyak. Agad ko siyang tinanong kung kumusta na si Ate Mira at malungkot niyang sinabi na wala na si Ate Mira. Kagabi raw ito namatay. Hindi po ako makapaniwala noong una. First time ko kasing naka-experience na namatayan ng taong malapit sa akin, Papa Dudut. Hindi ko kaagad nagawang maiyak kasi hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang nararamdaman ko ng time na yon. Nakatulala lamang ako at feeling ko ay nananaginip lamang ako, Papa Dudut. Nang makaalis na si Ate Michelle ay doon lamang ako nakaiyak. Talagang haguluhol ako ng haguluhol ng malala at lahat kami sa family namin ay sobrang lungkot sa pagkawala ni Ate Mira. Iyak din ang iyak si mama lalo na ako kasi talagang close kaming dalawa. Mami-miss ko ang kwentuhan namin at pag-sleep over ko sa bahay niya. Doon ko rin napatunayan na isa ngang pangitain yung panaginip ko. Talagang nagpaalam pa si Ate Mira kahit sa panaginip pero ganoon nga yata talaga ang buhay ng isang tao. Hiram lang natin ito sa Diyos at hindi natin alam kung kailan tayo babawiin. Totoo nga pala yung sinasabi ng iba na habang kasama mo pa ang isang tao na mahal mo, ay i-treasure mo na ang bawat oras na magkasama kayo. Nakakalungkot lang din na hindi na makikita ni Ate Mira ang araw kapag ikakasal na ako. 2 gabi na ibinurol si Ate Mira sa bahay niya, nandun lahat ng mga kapatid niya at ang parents niya. Maraming pumunta na taga doon sa amin kasi talaga namang marami ang nagmamahal sa kanya. After ng 2 gabi ay sa bahay naman ng parents ni Ate Mira siya ibinurol at sa lugar na rin na yon siya inilibing. Kahit medyo malayo ay nakipaglibing talaga kami ng buong pamilya namin. Ganon kaimportante si Ate Mira para sa amin, ganon namin siya kamahal. Nang mga sumunod na araw ay mas lalo kong naramdaman ang lungkot ng pagpanaw ni Ate Mira. Hindi ako sanay na wala siya sa bahay niya at anytime ay pwede ko siyang mapuntahan. Nakakamiss yung mga bagay na ginagawa naming dalawa. Pero wala akong choice kundi tanggapin na hanggang doon na lamang ang buhay niya. At magpasalamat na lamang ako sa Diyos na nakilala ko si Ate Mira. Isang umaga ay kumatok sa bahay namin si Ate Michelle. Ayon sa kanya ay ibebenta na nila ang bahay ni Ate Mira. Bago pala mawala si ate ay inilipat nito kay Ate Michelle ang bahay at lupa niya. Hindi raw yun kayang ikip ni Ate Michelle dahil meron silang sariling bahay.
Kaya mas mabuti raw na ibenta na lamang niya kesa mapabayaan. Oo nga pala, marami pang gamit na naiwanan si Mira. Yung iba ay nadala namin sa bahay ng parents namin, pero may mga natira pa. Baka may gusto kayong kunin kahit ano kesa sa itapon lang. Alam ko na mas gusto ni Mira na mapakinabangan ninyo ang mga gamit niya kasi pamilya ang turing niya sa inyo, ang sabi pa ni Ate Michelle. Hindi ako naka-feel ng takot na kumuha sa mga gamit ni Ate Mira, Papa Dudut. Para sa akin ay maganda nga yun para meron akong remembrance niya na kapag makikita ko ay maaalala ko siya palagi. Iyong salamin po ba ni ate ang nasa kwarto niya ay nandun pa? Tanong ko kay Ate Michelle. Oo, nandun pa. Gusto ko nga sanang iuwi sa amin kaya lang wala na akong mapaglalagyan. Gusto mo bang hingin yon? Ang sabi ni Ate Michelle. Naku ate, oo. Gusto ko talaga yung salamin na yon ni Ate Mira. Kahit nga nung buhay pa siya ay gusto ko nang hingin pero alam kong hindi niya yun ibibigay kasi importante yon sa kanya. Ang turan ko. Eh di ngayong wala na si Mira, pwede mo nang kunin yun Irene. For sure sayo niya talaga gustong ibigay ang salamin na yon. Nakangiting sabi pa ni Ate Michelle. Napakasaya ko ng araw na yon kasi hindi ko akalain na mapupunta sa akin ang salamin ni Ate Mira. Sinamahan ako ni Ate Michelle para kunin ang salamin. Dahil sa medyo may kabigatan yon ay nagpatulong pa ako sa papa ko para buhatin ang salamin at dalhin yon sa aking kwarto. Isinabit ko yon sa dingding ng aking kwarto sa may tapat ng aking kama. Sa may bandang paanan ko, Papa Dudut. Para kapag nagising ako sa umaga ay makikita ko kaagad ang sarili ko. Naglagay din ako ng table sa ibaba ng salamin at doon ko nilagay ang aking mga makeup, pabango at kung ano-anong gamit na pagpapaganda. Nilagyan ko din yon ng upuan para komportable ako kapag nagme-makeup ako. Habang nakatingin ako sa salamin ay hindi ko maiwasan ng malungkot kasi naaalala ko si Ate Mira. Naaalala ko nung dalagita pa ako ay ginagamit namin yon ni ate kapag tinuturuan niya akong mag-makeup. Tama naman siya kasi nung lumaki na ako ay nagagamit ko sa napakaraming bagay ang natutunan ko sa kanya. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko talaga kay Ate Mira, Papa Dudut. Kaya pinangako ko sa kaluluwa ni Ate Mira na alagaan ko at iingatan ng salamin kagaya ng ginawa niya roon noong nabubuhay pa siya. Talagang ite-treasure ko ang salamin na yon kasi kay Ate Mira yon. Mahirap pala talagang makamove on sa pagkawala ng isang tao na malapit sa puso mo. Kahit na hindi ko kadugo si Ate Mira ay nahihirapan pa rin ako. May mga oras na bigla na lamang akong natutulala at naaalala siya. Umiiyak pa rin ako sa gabi kasi nami-miss ko siya. Ate, hindi ka ba natatakot kasi nasa iyo ang salamin ni Ate Mira? Tanong ng babaeng kapatid ko sa akin habang kumakain kami ng hapunan. Bakit naman ako matatakot? Tanong ko. Hindi ba ang sabi nila ay kumakapit sa isang gamit ang kaluluwa ng isang namatay? Lalo na kung importante sa kanya? Baka mamaya ay multuhin ka ni Ate Mira, sige ka. Pananakot niya sa akin na tinawanan ko lang. Ano kung multuhin ako ni Ate Mira? Si Ate Mira naman yun. Mas gusto ko ngang magpakita pa siya sa akin para makausap ko ulit siya. Pabiro kong sabi. Pero kung tatanungin ako ng seryoso ay hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa once na magpakita nga sa akin si Ate Mira. Hindi pa naman kasi ako nakakakita ng multo ng time na yon. Puro sa movies lamang ako nakakakita ng ganon. Kaya wala akong ideya sa itsura nila o kung ano ang pwede kong ma-feel kapag nandun ako sa ganong klase ng sitwasyon. Sa mga unang araw, Papa Dudut, na nasa kwarto ko ang salamin ay okay naman. Walang naging problema. Walang pagpaparamdam na nangyayari. Pero napansin ko na mas nagiging madalas na napapanaginipan ko si Ate Mira. Nakaharap siya palagi sa salamin niya. Wala siyang ginagawa. Basta nakatingin lamang siya doon. Hindi ko naman binigyan ng kung anong kahulugan ng panaginip na yon. Kasi ang nasa isip ko baka dahil nami-miss ko lamang si ate, kaya yon nangyayari. Nang makaisang linggo na ang salamin ay doon na nagsimula ang kababalaghan, Papa Dudut. Nung una ay naalimpungatan ako, isang madaling araw yon para gumamit ng banyo. Lumabas ako ng aking kwarto at nagpunta sa banyo. Uminom na rin ako ng tubig pagkatapos.
Pagbalik ko sa kwarto ay nagulat ako kasi meron akong nakitang babae na nakaupo sa upuan na nasa harapan ng salamin. Nagmamadali kong binuksan ng ilaw pero nawala na yung babaeng nakita ko. May nakasampay na damit ko sa sandalan ng upuan at yun ang naisip ko na inakala kong babae. Iniisip ko na lamang noon na namalikmata lamang ako at hindi naman talaga babae ang nakita ko. Kaya simula nang mangyari yon ay never na akong naglagay ng damit sa sandalan ng upuan kasi kung ano-ano ang mga nakikita ko. Natakot din kasi ako nang mangyari yon kasi akala ko ay merong ibang tao na nakapasok sa kwarto ko. Mas mabuti nang iwasan ko nang mangyari ulit ang ganong pangyayari. Humingi pala ng tulong sa amin si Ate Michelle na maibenta ang bahay ni Ate Mira na iniwanan sa kanya. Wala raw kasi siyang makitang buyer. Nagsuggest ako sa kanya na mag-post siya sa Facebook at baka sakaling merong magkaroon ng interes na bilhin ang bahay ni Ate Mira. Sa totoo lang ay gusto kong bilhin ang bahay na yon kaya lang ay wala naman akong pera. Hindi sapat ang sinasahod ko at ang savings ko para bilhin ang bahay ni Ate Mira. Hindi pa rin nawawalang lungkot ko sa pagkawala ni ate. Lalo na at anytime ay ibang tao na ang titira sa bahay niya. Para kahit papaano ay mabawasan ang lungkot ko, ang inisip ko na lamang ay nasa magandang lugar na si Ate Mira at kasama na niya si Lord. Doon ay wala siyang nararamdamang sakit. Puro kasiyahan na lamang at deserve naman talaga niya ang maging masaya, Papa Dudut. Isang araw ay nakitulog sa bahay namin ang katrabaho at kaibigan ko na si Andrea. May problema kasi siya. Nag-break sila ng jowa niya at kailangan niya ng makakausap. Siyempre, bilang kaibigan ay to the rescue naman ako. Tamang-tama din na wala kaming pasok sa work the next day kaya naisipan namin ni Andrea na uminom ng kaunti sa kwarto ko. Mas okay doon para kahit medyo mapalakas ang aming pag-uusap ay hindi kami makakaistorbo sa ibang kasama ko sa bahay. Nag-beer lamang kami ni Andrea. Parehas kasi kaming hindi malakas uminom. Nagtig 2 bote kami ng beer para lamang mapasarap ang aming pag-uusap. Bandang 12:00 na yata ng hating gabi kami nakatulog ni Andrea. Nang mag-uumaga na at nagising na kami ay inaya ko nang mag-almusal si Andrea. Late na kaming nagising kaya kaming 2 na lamang ang kumakain. Irene, meron bang multo dito sa bahay ninyo? Diretsong tanong ni Andrea sa akin. Wala, bakit mo na itanong? Turan ko. Feeling ko kasi meron, lalo na sa kwarto mo. Ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko na lang sinabi sa iyo kagabi kasi baka matakot ka, ang sabi pa ni Andrea. Ano ka ba? Ang tagal na naming nakatira dito pero wala kaming nararamdaman na multo. Wika ko. Ewan ko, iba talaga ang pakiramdam ko sa kwarto mo kagabi. Lalo na doon sa salamin na mukhang luma na. Matagal na yun no? Tanong pa ni Andrea. Oo, pati naman magandang salamin ko. Bakit anong meron doon? Ano ba talagang nakita mo? Usisa ko. May something weird at kakaiba sa salamin na yon, Irene. Hindi ko pala nabanggit sa iyo na kung minsan ay active ang third eye ko. Pero wala naman akong nakitang literal na multo rito sa house ninyo. Naramdaman ko lang. Paliwanag pa ni Andrea. Ayon kay Andrea, nang magsalamin siya sa salamin sa kwarto ay napakadilim ng nakita niyang refleksyon. Parang patay daw ang ilaw sa aking kwarto. Hindi niya masyadong makita ang sarili niya sa salamin. Kaya malakas ang pakiramdam niya na may something sa salamin na yon, Papa Dudut. Inamin ko naman kay Andrea na galing sa namayapang kakilala ng family ko ang salamin. Sabi pa niya baka raw sobrang importante ng salamin na yon sa namatay naming kakilala. Kaya nakakabit sa salamin ang kaluluwa nito. Kung nasaan daw ang salamin ay naroon din ang kaluluwa. Nang makaalis si Andrea sa bahay ay bumalik ako sa kwarto ko at humarap ako sa salamin. Tiningnan ko ang sarili ko doon pero normal naman ang aking reflection. Malinaw na malinaw. Walang kakaiba. Sa ilang buwan na naroon ang salamin ay hindi ko na experience yung sinasabi ni Andrea na naging madilim ang reflection niya.
Pero hindi ko pa rin maiwasan ang matakot at kabahan kasi baka nga totoo na nasa kwarto ko ang kaluluwa ni Ate Mira kasi nandun ang salamin niya. Kaya kinausap ko si Ate Mira kahit na hindi ako sure kung nandun nga siya at naririnig niya ako. Nakiusap ako sa kanya na kung gusto niyang ibalik ko sa bahay niya ang salamin o kaya ay ibigay ko kay Ate Michelle ay sabihin niya lamang sa panaginip ko o kaya ay magpakita siya ng sign. Kahit labag sa akin na i-give up ang salamin, kung yun ang gusto ni Ate Mira ay gagawin ko, Papa Dudut. Basta magkaroon lamang ako ng malinaw na sign na yon ang gusto niyang gawin ko sa salamin niya. Naghintay ako ng sign at ang magpakita si Ate Mira sa akin sa panaginip yon. Pero hindi naman nangyari. Kaya inisip ko na baka gusto din talaga niya na ako ang magmay-ari ng salamin niya. Inisip ko na lamang na baka problemado lamang si Andrea kaya kung ano-ano ang naranasan niya noong nandun siya sa bahay namin. Isa pa'y hindi ko nakikita sa pagkatao ni Ate Mira na tatakutin niya ako o kahit na sinong tao sa paligid ko kasi mabait siya. Kung nagpaparamdaman siya ay hindi para manakot. Yun siguro ay dahil sa nami-miss niya kami at gusto niyang iparamdam sa amin na nandun pa rin siya at kasama pa rin namin siya. Hanggang sa nagkaroon na ng buyer ang bahay ni Ate Mira. Si Mamang nakahanap kaya binigyan siya ni Ate Michelle ng komisyon sa pinagbentahan ng bahay. Isang pamilya na may 2 anak ang lumipat sa bahay ni Ate Mira. Mabait naman sila pero hindi sila kagaya ni Ate Mira na mahilig makipag-friends sa kapitbahay. Madalas ay nasa loob lamang sila ng kanilang bahay at okay lang naman yon. Kasi wala naman akong karapatan na makialam sa kung paano nila gustong mabuhay. Medyo nalungkot lamang talaga ako kasi hindi ako nagkaroon ng chance na mabili ang bahay na yon. Sigurado ako na matutuwa si Ate Mira sa kabilang buhay kung sakaling ako sanang nakabili ng bahay niya. Ang saya lang siguro na ako ang parang magmamana ng bahay na iniwanan niya. Pero malay ko naman, sa future ay mapunta pa rin sa akin ang bahay niya. Wala namang makapagsasabi na mga pwedeng mangyari kundi si Lord lamang. Nagpatuloy ang kababalaghan sa salamin ni Ate Mira. Isang gabi na umuwi ako ng late dahil lumabas kami ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pagod na pagod ako ng time na yon kaya pagkapasok ko sa kwarto ko ay hinubad ko na lamang ang shoes ko at dumiretso na ako sa higaan para matulog. Nakalimutan ko na rin patayin ang ilaw at natulog na kaagad ako. Siguro bandang madaling araw ay may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Boses ng isang babae yon. Yung tulog ako pero parang kalahati ng katawan ko ay gising kaya hindi ako sure kung sa panaginip ko ba yon tumatawag sa akin o sa totoong buhay. Bigla akong nagising at nakita ko si Ate Mira sa tabi ng salamin habang nakatingin siya sa akin. Nakangiti siya sa akin pero parang nakakatakot yung smile niya. Nawala rin naman kagad siya sa paningin ko. Parang 1 second ko lamang siyang nakita. Ganun pala ang mangyayari sa akin kapag nakakita ako ng multo. Takot ang una kong naramdaman kahit pa alam kong si Ate Mira yon. Sa takot ko ay napatakbo ako palabas ng aking kwarto at kahit alam kong tulog na sina Mama at Papa ay kumatok pa rin ako sa kwarto nila. Nagtataka na pinagbuksan ako ni Mama ng pinto. "Ano ba, Irene? Bakit nang iistorbo ka nang natutulog?" Inis na tanong ni Mama. Si Ate Mira po kasi nakita ko siya sa kwarto ko, Mama." Natatakot kong sabi. "Lasing ka ba, Irene? Paano mo makikita si Mira matagal na siyang patay?" Ang sabi pa ni Mama. "Hindi ko rin po alam baka multo niya yon. Dito po muna ako matutulog sa inyo ni Papa." Ang wika ko. Kaya ng gabing yon ay doon na muna ako natulog sa kwarto ni na Mama at Papa dahil sa takot ko na baka makita ko ulit si Ate Mira. Hindi ko kasi talaga kayang matulog sa kwarto ko, Papa Dudut. Na mga sumunod na gabi ay sa kwarto ng mga kapatid ko naman ako natulog. Takot na takot pa rin ako ng time na yon. Kinausap ko rin si Andrea at ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari. "Hindi ba totoo ang sinasabi ko sa iyo? May multo talaga sa bahay ninyo," ang sabi ni Andrea. "Yun nga yung namatay naming kapitbahay si Ate Mira.
Sa tingin mo dahil nasa kwarto ko yung salamin niya kaya siya nasa bahay namin. Hindi lang naman yung salamin ang gamit niya na ipinamigay, turan ko. Ikaw na rin nagsabi na favorite ng Ate Mira mo yung salamin na yun. Kaya siguro malakas talaga ang kapit niya, ang sabi pa ni Andrea. Anong magandang gawin? Itapon o sirain ko yung salamin? Tanong ko. Sayang kung sisirain mo. Kung hindi naman nananakit si Ate Mira mo, okay lang siguro na i-keep mo yung salamin. Saka baka gusto lang niyang magpakita sa'yo kasi miss ka na niya. Sabi mo nga close kayong dalawa. Hayaan mo at matitigil din yan siguro. Sagot pa ni Andrea. Sinunod ko ang payo sa akin ni Andrea, Papa Dudut. Naisip ko rin na hindi naman ako sasaktan ni Ate Mira at wala siyang balak na takutin ako. Talagang ganoon lang ang naging reaksyon ko nang magpakita siya sa akin. Kahit naman siguro sino ay matatakot din kapag nakakita ng multo kahit pa kamag-anak o kaibigan nila ang multo. Kinip ko pa rin ang salamin. Hindi ko itinapon o sinira. Nangihinayang din kasi ako kung gano'n ang gagawin ko. Napakaganda ng salamin yon, Papa Dudut. Bumalik na rin ako sa pagtulog ko sa kwarto kasi hindi pwedeng forever na nakikitulog ako sa kwarto ng mga kapatid ko. Hindi rin kasi ako sanay na may kasama sa kwarto kaya nga nag-request talaga ako before kina mama na gusto ko ay meron akong sariling kwarto. Palagi na lang ako nagdarasal kapag matutulog na ako. Para feeling ko ay safe ako. Ipinagdarasal ko na sana ay hindi na magpakita si Ate Mira sa akin kasi hindi ko talaga carry, Papa Dudut. Lumipas naman ang mga araw na walang paramdam si Ate Mira. Naisip ko na baka nakita ni Ate Mira na natatakot na ako magpakita siya sa akin. Kaya hindi na niya ulit ginawa pa. Bumalik na ulit sa normal ang lahat sa akin. Nakakatulog na ulit ako ng maayos tuwing gabi nang hindi nangangamba na baka makita ko na naman si Ate Mira. Yun nga lang. Iniwasan ko na ang manalamin tuwing gabi kasi napaparanoid ako na baka bigla kong makita si Ate Mira sa salamin. Baka kapag nangyari yon ay himatayin pa ako o kaya ay atakihin ako sa puso kahit na wala naman akong sakit sa puso. Saka bago ako matulog ay tinatakpan ko ng tela ang salamin kasi may takot pa rin akong nararamdaman kapag naalimpungatan ako sa gabi. O kaya ay sa madaling araw tapos ay nakikita ko yung salamin. Tinatanggal ko na lamang yung takip ng salamin pagkagising ko sa umaga. Hanggang isang pangyayari na napakahirap i-explain ang naganap. Isang umaga pagkagising ko ay inalis ko na ang telang nakatakip sa salamin. Nagulat ako kasi may crack na malaki yung salamin, Papa Dudut. Sa gitna pa talaga ang crack na yon. Mula itaas hanggang ibaba. Ang unang pumasok sa isipan ko ay may kung sinong pumasok sa kwarto ko habang natutulog ako at iyon ang bumasag ng salamin. Nainis akong lumabas ng kwarto at naabutan ko na nag-aalmusal ang buong pamilya ko. Kapag kasi ganong wala akong pasok ay late akong nagigising at nauuna silang mag-almusal. Irene, gising ka na pala. Umupo ka na at kumain ka na. Anyaya ni mama sa akin. Sino sa inyong pumasok sa kwarto ko habang tulog ako? Tanong ko na nagagalit. Sino naman ang papasok doon? Alam naming lahat na ayaw mo ng ganon. Bakit? Ano ba nangyari? Tanong ni mama. Yung salamin ni Ate Mira nabasag. Ang wika ko. Pinanindigan ko na meron talagang pumasok sa kwarto ko na siyang bumasag sa salamin. Pero walang umamin sa pamilya ko na gumawa noon. Wala raw sa kanila ang magtatangka na pumasok sa kwarto ko nang hindi ko alam tapos ay gabi pa. Ang sabi ko ay imposible na mabasag ang salamin kung walang taong gumagalaw noon. Sigurado din ako na bago ko takpan ang salamin bago ako matulog ay okay pa yon at walang kahit na maliit na crack. Ang paliwanag naman ni Papa ay baka pabago-bago ang temperature sa kwarto ko. Baka raw kung minsan ay malamig tapos ay biglang umiinit. Pwede raw na nagre-react ang salamin kapag ganon kaya nabasag. Ang sabi ni Mama, malas daw na mag-keep sa bahay ng basag na salamin. Kaya mas mabuti na itapon na yung salamin ni Ate Mira. Pero nangihinayang ako kung ganoon ang gagawin ko. Kaya nag-decide ako na hindi ko itatapon yon.
Papalitan ko na lamang yon ng pinakasalamin niya, Papa Dudut. Sayang kasi yung frame ng salamin kung itatapon na lang ng ganon. Saka baka magalit pa si Ate Mira sa akin tapos ay magpakita ulit siya. Kumain na muna ako pero masama pa rin ang loob ko sa mga nangyari. Hindi ko akalain na kahit na anong ingat ko sa salamin ni Ate Mira ay mababasag pa rin yon. Napaka-importante kasi nun sa akin kasi galing yon kay Ate Mira. Pagkatapos kong kumain ay sinabi ko kay Papa na alisin na niya yung basag na salamin sa frame. Pumunta kami ni Papa sa kwarto ko para kunin yung salamin pero laking gulat ko nang makita ko na wala na yung mahabang crack ng salamin. Hinawakan ko pa nga yun pero wala talaga akong nakapa na crack. Wala namang basag yung salamin eh. Maayos na maayos. Sigurado ka ba talaga sa mga nakita mo, Irene? Tanong pa ni Papa. Opo Papa, sure na sure ako. Napakahaba pa nga ng crack niyan eh. Kaninang pagising ko. Paanong nawala? Naguguluhan at nagtataka kong sambit. Baka naman pinaglalaroan ka lang ni Mira. Miss na miss ka na siguro nun. Hayaan mo't mamayang gabi ay magpapakita ulit sa'yo. Natatawang sabi pa ni Papa. Huwag ka namang manakot pa. Takot na nga ako eh, lalo pa akong tinatakot. Reklamo ko. Joke lang, ang seryoso mo naman. Oh, wala namang problema sa salamin mo, aalis na ako ha. Ang sabi pa ni Papa. Talagang nagtaka ako ng sobra sa mga nangyaring yon, Papa Dudut. Hindi kasi ako pwedeng magkamali ng tingin. Talagang may crack yung salamin nang magising ako. Tapos ay bigla na lang nawala. Kung si Ate Mira man ang may kagagawa noon ay hindi ko alam ang dahilan. Kung bakit niya yon ginawa. Hanggang sa naging sunod-sunod ang pagpaparamdam ni Ate Mira. Hindi na lamang sa akin kundi pati na rin sa ibang miyembro ng family ko. Kagaya ni Mama na meron daw siyang nakitang babae na pumasok sa kwarto. Hapon daw yun nangyari, ang akala ng araw niya ay ako yon. At umuwi ako ng maaga mula sa trabaho ko. Hinintay pa nga raw niya akong lumabas ng kwarto ko pero nang sobrang tagal na at hindi pa rin ako lumalabas ay kinatok na niya ako sa kwarto. Wala raw nagsasalita sa loob kaya binuksan na niya. At ganoon na lamang ang pagtataka niya kasi wala raw tao sa kwarto. Kahit yung bunso kong kapatid ay nakita rin si Ate Mira. Ilang beses siyang may itinuturo at tinatawag niya ang pangalan ni Ate Mira kahit na wala namang tao. Unti-unti na naming tinanggap na nandun nga sa bahay namin ang kaluluwa ni Ate Mira at malaki ang chance na baka ngayong salamin niya ang reason kung bakit siya naroon. Masasabi ko kasi na isang importanteng bagay para kay Ate Mira ang salamin niya noong nabubuhay pa siya. Hindi ko naman yung kayang ibigay kay Ate Michelle kasi kahit naging dahilan ng katatakutan sa buhay ko ang salamin ay hindi pa rin noon mabubura ang masasayang memories namin ni Ate Mira habang ginagamit namin dati ang salamin. Nang lumipat ako ng work ay kinailangan kong umalis sa bahay namin at tumira sa apartment na malapit sa workplace ko, Papa Dudut. Doon na nga nahinto ang pagpaparamdam ni Ate Mira sa akin. Pero kapag umuwi ako sa amin, minsan ay naikikwento ni Mama na nagpaparamdam pa rin si Ate Mira sa kanila. Pero hindi naman daw sila natatakot kasi panigurado na nami-miss lamang niya kami. Kaya kahit matagal na siyang wala ay patuloy pa rin siyang nagpaparamdam. Siguro'y ayaw lang ni Ate Mira na makalimutan namin siya. Kung alam lang ni Ate Mira ay sobrang imposibleng makalimutan namin siya dahil sa dami ng kabutihan na ginawa niya sa family ko. Lalo na sa akin noong buhay pa siya. Forever namin siyang maaalala. Lalo na ako, never ko siyang makakalimutan, Papa Dudut. Until now ay nasa kwarto ko pa rin ang salamin ni Ate Mira at maayos na maayos pa rin yon. At kahit may kamag-anak si Papa na nagkaroon ng interes na bilhin ang salamin, sa malaking halaga ay hindi ko yon ipinagbenta. Para kasi sa akin ay hindi mapapalitan ng kahit na anong halaga ng pera ang memories na nakakabit sa salamin na yon. Saka natatakot din ako na maggalit sa akin si Ate Mira kapag ipinagbenta ko yon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabasa at salamat din sa mga listeners sa pakikinig. Para kay Ate Mira, thank you sa lahat ate. Sana'y okay ka na kung nasaan ka man ngayon. At araw-araw kitang nami-miss. Alam ko na someday ay magkikita ulit kami.
Sincerely yours, Irene. Kung kabutihan ang ginawa natin habang tayo ay nabubuhay, yun din ang maaalala ng mga tao kapag nilisan natin ang mundong ating ginagalawan. Kaya hanggang maaari gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Ugaliin nating piliin ang maging mabuti. Sa pagtanggap naman ng bagay na pagmamay-ari ng isang namayapa na, wala namang magiging problema kung aalagaan natin ang bagay na yon. Kung paano yon inalagaan ng orihinal na may-ari ay ganoon din ang ating gawin. Isipin natin na yon ay isa sa mga ala-ala na iniwan nila sa atin. Bilang respeto sa kanilang kaluluwa ay bigyan natin ng importansya ang mga gamit nila na nasa ating pangangalaga. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.